Mga kababayan, eto, meron pong sinasabi dito si Ator Notaryo. Lang ya, meron na naman kayo na may bago na naman kayong pangalan na narinig eh. O dito, meron pong sinasabi si Ator Notaryo, mga bossing, attorney na kahit notaryo, wala pang trabaho. Mga kababayan, ano? Bakit daw hindi natin subukan? Yung mga hindi daw nagtitiwala, para sa atin to ha, yung mga hindi daw ho nagtitiwala kay Vice Presidente Inday Sara Duterte, eh bakit daw hindi natin subukan mga kababayan? No? Ayan o, Jimmy Bondoc, Ator Notaryo. No? Ator Notaryo. Jimmy Bondoc, sa mga hindi nagtitiwala kay VP Sara, bakit hindi nyo subukan? O kayo dyan sa comment section, bakit hindi nyo daw subukan? Wag na. Mahirap subukan, ano? Biruin mo pagka nagkasubukan, o iboboto natin. Subukan nga natin. Sige nga, subukan nga natin si Sara Duterte sa pagka-presidente. Eh, syempre sa 2028 yan, mga bossing, di ba? Or ko ang sinasabi niya man dito ni Jimmy Bondoc na subukan magtiwala simula ngayon, ang hirap po. Ni ayaw man lang ilabas, di ba, sa Kurambo, ayaw man lang ilabas yung kanyang sagot doon sa tinatanong natin na matagal na about sa confidential funds. So, paano ka magtitiwala diyan sa isang taong ganyan? O, di ba? Paano mo pagtitiwalaan yung koponan o yung samahan, yan, samahan nila Sara Duterte, na ang tanong ng taong bayan ay nasaan yung confidential funds, saan ginastos, saan winaldas, di ba? Pero ang sagot nila, eh, mali, yung impeachment ninyo eh hindi dapat 2 beses magpasa ng impeachment. O, halang ang sagot ho, mga bossing, di ba? Halata yung mga ganyang sagutan ho, mga kababayan, na may itinatago or hindi nila kayang depensahan yung kanilang mga kliyente. Biruin mo ha, 16 pa ho yan. Di ba? Sabi ni Merly Belen, di wag na, una pa lang magnanakaw na. Nasaan ang mga katanungan? Sabi biruin mo, 16 na lawyer, mga kababayan, ang kinuha ng Vice Presidente. 16 na lawyer, pinaghalo-halong utak ho yun, mga bossing. Sabi ko, nako, mukhang may laban-laban ang Vice Presidente dito. 16 na utak ang magsasama-sama para sagutin yung tanong ng bayan, para linisin ang pangalan ni Inday Sara Duterte. Eh kaso ang sagot po nung 16, mga kababayan, hindi pwede yung impeachment kasi 2 ang ipinasok nyo sa isang taon, eh hindi pwede yung ganyan, technical. No? Halata, mga bossing, na hindi ba nila kaya na sagutin? 16 na po sila doon. Baka hindi talaga kayang sagutin ho. Di po ba? Kasi mga kababayan, simple lang ho yan. Lagi ko sinasabi ito. Kung ako ang lalagay sa posisyon ng Vice Presidente, kung ako ang tutungtong sa sapatos ng Vice Presidente, kaya nga 16 kayong hinire ko eh. Kaya nga 16 kayo eh. Kinukuha ko para ipagtanggol ako eh. Para kasama dyan yung paglilinis ng aking pangalan. Diba? Para kasama dyan yung tipo bang pag kumandidato ako sa 2028, eh iboboto ako ng taong bayan. May tiwala sa akin. Pero yung mga hakbang po ba nila, mga boss chief mo, sir? Pagtitiwalaan mo, parang ang hirap eh. Di po ba? Parang ang hirap eh. Ayan pa lang, may simpleng tanong pa lang natin eh. Ayaw na nilang sagutin. No? Alam niyo ho, ako naniniwala po ako, mga kababayan, na kapag ka ipinagpatuloy at naipaglaban, naidepensa ng Vice Presidente ang kanyang pangalan, no? Dito sa gaganaping impeachment, dapat, no? Kung alam talaga nila ang mga sagot para sa kanila, mga bossing chief amo, sir, eh, malamang sa alamang ho, mga bossing is, di sinagot nila yan, ikapapanalo nila yan sa 2028. Bakit to? Eh baka pati ho yung Mark Ramos, pati ho kayo kapag sinagot nila ng maayos, na idepensa nila ng maayos, baka pati tayong lahat sabihin, ay iboboto ko si Sara Duterte. Kasi naipagtanggol, na idepensa, na ilaban niya ang kanyang sarili, na ipaintindi sa mamamayang Pilipino. No? Na ipaintindi sa mamamayang Pilipino yung tungkol doon sa issue
ng confidential funds. Pero ho, mga bossing, kung wala silang sagot, tapos humihingi sila ng tiwala na parang nagmamakaawa na si Boss Jimmy Bondoc, malabo. 'Di ba? Malabo ho. May tanong lang ako kay Jimmy Bondoc, isisingit ko lang ho. Jimmy Bondoc, bakit ba yung simpleng pagnonotaryo hindi pa ipinagkaloob sa iyo ni Marcoleta? Bakit nameki pa sila nung notaryo? Oh, hindi mo ako pwedeng kasuhan diyan, Marcoleta. RTC ang nagsabi, peke yung notaryo ninyo. 'Di ba? Yung simpleng notaryo na lang, sana abogado na naman si Jimmy Bondoc. 'Di ba, kapatid na Simple Talkies, suportahan niyo po yung live niyan, yung ano niyan, channel niyan. 'Di ho ba? Mga kababayan, oh, yung simpleng notaryo di sana ipinagkaloob kay Jimmy Bondoc nang sa gano'n may unang-unang trabaho itong tao na ito. Hindi yung puro pagmamakaawa na lang, "Hey, bakit hindi niyo subukan itong si Sara Duterte?" Napagkatiwalaan. Basahin natin, inihayag ni Attorney Jimmy Bondoc ang kanyang suporta sakaling pumalit si Vice President. Kinang-ina, loko-loko ata 'to eh. Meron palang pag-iisip na gano'n si Jimmy Bondoc no'n. Akala ko naman nanghihingi lang ng suporta para sa 2028, yung pala inaasam-asam, iniisip niya na kung sakali 'no, napapalit sa pagkapangulo. Si Ator Notario, ano mga kababayan, si Ator Notario ay minsan nang nangarap na papalit ang Vice Presidente na si Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Pero kakalokohan, Jimmy Bondoc. O, giit niya, hindi ito tungkol sa pro-Sara, kundi isang pagbabago sa hindi epektibong pamumuno. Diyos ko, ano pa ba ang hindi epektibo sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos? Ayan ho, nakalabas na lahat mga kababayan. Ultimo pabahay saan ka po nakakita, libreng pabahay with matching, kasin laki pa ng Olympic size na swimming pool yata yung nakalagay doon. Di ba? Kumbaga ho, mga bossing, ang Pangulo, sasabihin niya, ito ang gusto kong proyekto, ito ang gusto kong mangyari sa ating bayan. Kahit ilang libo, 1,000,000 na pabahay ang maipatayo natin. Yung ina-expect mo, naku, dami niyan ha. Sobrang dami niyan. Baka mahirapan ng Pangulo. Yung ina-expect mo, siguro ang gagawin lang nila yan, simpleng bahay. Basta merong bubong, merong bintana, merong wall, may pinto, okay na yun. Hindi ho eh. Diyan pa lang po sa isang proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos na pabahay, mala-condominium na ho, mga bossing. Di ba, Annalyn Ando? Live ba to? Hindi si Bato ang live, si Mark Ramos ang live, Annalyn. Shout out sa iyo at si Ma'am Maritel T. Nandiyan din at si Ma'am Brenda Barton at si Rita Roas. Di po ba? Ngayon, hindi natin masisisi si G. Jones kung sabihin niya na nakakahiya na talaga si Senadora. Kung ano-ano na kasi doon sinasabi ng Vice Presidente. Ngayon, tumali tayo. Sinabi ito ni Bondoc sa kanyang pagdalo sa isinasagawang anti-corruption rally. Yung mga DDS, lahat sila, isama mo si Banat Bay, umaasa sila na yung rally na yun ang magiging umpisa, hudyat o ang umpisa ng pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagka-presidente ho, mga kababayan. Kaso, ngayon, as of alas 10:16 ng umaga, ng, ano na ba ngayon, 17 o 18 na dyan sa Pilipinas? 18, no? November 18, 2025, alas 10:16, ang Pangulo po natin, walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos pa din ho, mga kababayan. Walang nangyari. No? Ganon pa din ho, mga kababayan. Ayan pa lang yung utak pa lang ho nitong mga to na sinasabi, ang INC para lang sa ganito, para lang doon sa ano tawag dyan, sa accountability and transparency. Bandang dulo, utragis na yan, destabilisasyon na yung pinagsasabi nyo dyan di ba? Destabilisasyon na yung sinasabi nila. Bakit to, mga kababayan? Tignan nyo nga, puros paninira na po. Imposibleng hindi alam ng INC
Yang mga sasabihin niyan, 'di po ba? Imposibleng hindi nila alam yung mga pakay niyang mga 'yan. INC, wag kayong magagalit ha. Sa umpisa pa lang, ramdam na namin na mga Duterte kayo eh. 'Di ba? Isa kayo, INC, doon sa nagsasabing, bakit ganun? Uunahin yung impeachment ni Sara Duterte, ang dami-daming problema ng bayan. Yung mga trip ninyo na tipo bang, kunyari, mas unahin natin yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, alam nating lahat, numero uno ang korupsyon. Bulto-bultong pera ng mamamayang Pilipino, bulto-bultong pondo ng Pilipinas, napupunta sa iilang bulsa ng mga politiko. Biruin mo, like example, ilan? 10 billion. Like example, mga sabihin na natin kunyari, 500 million worth yung tulay. Na yung tulay na yun, pagka nagawa, like kunyari lang duktong ng ng Maynila papuntang Maynila o Luzon papuntang Cebu. Duktong lang yun no? Example lang 500 million. Ilalim ng Luzon hanggang doon sa Cebu. Ang bilis, hindi ka na mag-roro, hindi ka na magaganito, hindi ka na mag-aeroplano, by land kaya na. No, imbis na makakapagpabilis sa transportasyon natin at makakapagpababa ng mga transportation fee, mga boss mo sir, kasi pag i-aeroplano mo o kaya pag ibabarko mo, bayad ka pa. O di ba, hindi ikagaya nito, by land na lang, babiyahihin mo na lang. Imbis na po makakabilis, hindi. Wala po, double black eye ang mamamayang Pilipino. Bakit? Hindi na ginawa yung proyekto na makakapagpabilis sa connection nung dalawa, nanakaw pa yung pera. Di po ba? Yan ang problema ng mamamayang Pilipinas. Kaya nung nalaman ko, ang sinasabi nung INC, bakit ganun? Ang dami-daming problema ng Pilipinas. Hindi unahin yun. Halata po na DDS talaga sila. Sabi pa dito ni Jimmy Bondoc, it's not about the pro-Sara, it's about changing the ineffective leadership, and by the virtue of constitutional success, si BP Sara talaga yung nakalaan. Gonggong! Ayan nga, hindi nga masagot-sagot yung sa confidential funds niya. No? Umabot ng 2 taon bago sumagot to about sa confidential funds. At nagpapahiro pa sila. Sila pa ang hero ngayon. Ang sinasabi yung confidential funds, naku, ginamit ko po para masugpo ang korupsyon doon sa DepEd. Di ba?